Ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito eh. Ito ay pagsasaya na biglang babaliktad. So, nakikita nyo naman po ang pagbabasa ko ha. Wala akong kinakampihan. Nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang, at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupong ito. Nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam na mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito, yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit. Mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cost ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So, kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa ako. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita nyo po ito, death. Ayan. Maaari po, kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating dating presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po ha, kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkakause into death. Ayun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, pina-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na to, King of Swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti. Okay, tapos na po tayo sa ating presidente. Siya po ay malilitis, totoo, malilitis po siya lumabas dito, pero may 4 na malalaking konstitusyon or batas or mambabatas or mga kilala o mahawak o presidente ang talaga namang magbibigay ng tulong dahil alam nila na karapat dapat daw pong tulungan. Yung po lumabas sa tarot. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to, sa government. Yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamaya na lang po. 3 po yan, pero ito, idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Kaya po, ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president, Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh.
Sana may isang nasa ating government, sabi ko nga po sa inyo kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating hindi na makukuha ng ating gobyerno ang puso ng tao. So magli-lead ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So sana may nakakarinig na nakaupo na pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo ha, kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba ang president? So, itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So, wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero, ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Nako, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-go-over na crisis. Mag-overflow. Ang lahat ng problema, hindi ko alam, pati ang tubig. Mag-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito, kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawahan. Ito ang downfall ko. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha, binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po, ako po ay psychic reader lamang. Ayan, nakita nyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating president, vice president, nalilito na ako kasi natetense na sa ating dating president. Okay? Maaari po maapektuhan ng ating gobyerno na malaking malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So, sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan kung ano lang ang nakita ng tarot. O, dito na tayo kay Vice President. Nagtira po ako dito. Mamaya ko yung babahasahin pang kalahatan niya. Kay Vice President Sara Duterte. So, alam nyo, talagang siya. The universe are telling me or is telling me like this one po.
The universe telling me if I will interpret and read the tarot for Vice President Sara Duterte. Pakatatag lang siya. Pakatatag siya. Huwag siyang susuko. Let it be. Darating ang panahon, may babangon niya buong angkan niya, pati na apelido niya, at mamahalin siya ng buong universe. Universe na ho, hindi lang Pilipinas. May something sa kanya. May something sa pagkatao niya. Lahat ng nangyayari ito ay trial sa kanya. Pero may magandang future pong mangyayari. Again and again, maaaring siya pa rin ang pumalit sa yabag ng kanyang ama. Huwag lang siyang mamamatay, ha? Maaaring tumatalikod lang ngayon ang mga sitwasyon at pakiramdam ng ating Vice President ay pakiramdam niya ay nakatalikod lang ngayon. Pero hindi. Hindi yan totoo. May isang biglang maglalabas. May isang malaking tao ang lalabas at sila ay tutulungan. Kahit po naman saan ko hanapin, yung hawak niya ang mundo Ano ga ito? Vice President Sara Duterte, tibay lang unang loob. Kahit saan ko kayo itarot, hindi ko kayo kanakampihan. Unang-una, hindi mo tayo magkakilala. Pangalawa, tarot reader lang ho ako. Mahirap naman pong ibahin ko pa ang nababasa ko. Hawakan nyo lang daw po sarili nyo. Hawakan nyo lang ang sitwasyon. Buong mundo kakampi sa inyo pagdating ng panahon. At gagawa kayo ng history. History ang magagawa ninyo sa Pilipinas. Nangingilabot po ako dahil ang mundo ay hinahawakan ninyo. So, magpakabuti lang po at kung ano man ang pinagdadaanan ay paglampasan. Kasi kayo na po yun. Kayo na po ang doer noon. Kailangang malampasan ang pagsubok. Aha. 3 tao. Dati 2 tao. 3 tao talaga ang nakiklaim ng inyong pagbagsak po. I-stop ko na po ang tarot dito. Mabuhay lang po kayo. Pagtiisan nyo lang po lahat. Mananalo po kayo sa puso ng masa. Ayan po. Winning point po yan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon sa tarot reading na ito. Senator, reaction lang po. Sir, sir, this is your first counter case, sir. Sir, any reaction lang po. Sir, reaction, this is your first counter case. Oh my God! Huwag kayo mag-ano! Ano? Padalan ninyo! Alas! Alas kayo dito! Sir, kamusta po yung ninyo? Sige. Dagan. Sir, kamusta po yung tuhod niyo, sir? Kailan po kayo nagkasakit, sir? Sir, kailan po yung sumakit? Kamusta yung tuhod niyo, sir? Sir, kamusta kayo, sir? Sir, ano yung reaction, sir? Sir! Sir, okay! Sir, ano yung reaction na, sir?